Mga kababayan, itutuloy pa ba natin ang impeachment? O bakit natin? Hindi ako kasali dyan. Pero sa isang tamang pag-usap, may impeach pa ba si Inday Sara Duterte? Kung ibabase natin sa bilang ng mga senador na ating makikita dito sa ating screen. Ayan. Ilan ba ang kailangan para ma-impeach ang Inday Sara? Ang sabi dyan, ayon sa aking, medyo nabalitaan ko lang, siyam na lang yata na senador ang boboto, laglag na si Inday Sara or ma-impeach na. Pero kung ibabatay natin dito sa kasalukuyang nangyayari dito sa Senado ngayon dahil sa mga nanalo at saka mga incumbent na mga nandyan kayo nakaposisyon na ngayon sa Senate, mga senador baga natin is 13. Nakikita nyo dyan sa ating screen, Magic 13. Ang una dyan, yung sinasabi dito, new senators, andyan sila si Bongo, si Senador Bato, si Marcolita, si Senador Villar, at saka si Aimee Marcos. At saka itong si Villar, itong anak to ni Cynthia Villar. At mayroon na siyang kapatid dyan na lalaki. So magkapatid sila dyan, mga senador. Tapos sa mga incumbent na mga masasabi natin, andyan sila si Jingo Estrada. Di ba mga kaibigan? Jingo Estrada, si Robin Padilla. Ayan, hindi ko makita mali. Pero sa madalit sabi mga kaibigan, ayan, kung sabihin natin na Magic 13, ibig sabihin, yun po ang posible na buboto, pabor na hindi na ma-impeach ang Inday Sara. Yun lang naman ang akin is, opinion ko lang naman yan. Di ba mga kaibigan, mga kababayan? Kasi sa kasalukuyan, alam niyo kung ating pagbabatayan naman yung mga taong nagtitiwala kasi sa ating kasalukuyang administrasyon, ito kasi yung nangyayari mga kaibigan. Kung ang tiwala kasi ng tao ang ating pagbabatayan mga kaibigan, ayan po. Ang kasalukuyang presidente natin ngayon, si Bongbong Marcos, wala nang tiwala ang tao. Kasi kung ikukumpara natin sa kanila ni Tatay Digong at saka ni Inday Sara, ang tataas ng tiwala ng tao sa kanila, si Tatay Digong lang, kita nyo naman, 63%. At si Inday Sara naman, ayan, 50%. Kumpara naman sa nakaupo ngayong presidente sa ating bansang Pilipinas, si Bongbong Marcos. Parang, kulang na lang sabihin, sir, mag-resign ka na lang, sir, wala na kaming tiwala sa iyo. Ngayon, pagdating doon sa impeachment ni Inday Sara, siyempre ang mga tao, kung kunin natin ang boses ng tao, sa nakakararami, sa mga, kumbaga, sa majority, kung isusurvey dyan, siguro sabihin ng marami na, wag na lang ninyo i-impeach si Inday Sara kasi malakas or mataas ang aming tiwala dyan. Siyempre lalo na kay Tatay Digong. Ang survey na ito mga kaibigan, ito po ay sa Pulse Asia. Magmula noong May 8 hanggang May... Basta ito lang nakaraan mga kababayan. Ang survey na ito, noong May 8 hanggang May 6 hanggang May 9, 2025, ito po ang source dito ay ang Pulse Asia. Anong kaugnayan dito sa survey na to sa sinasabi kong pag-i-impeach kay Inday Sara? Ito lang naman ang aking mga kaibigan kasi kung ibabatay natin sa tiwala natin na ipinagkaloob ng sambayan ng Pilipino sa mag-ama na sila si Inday Sara at saka si Tatay Digong, kumpara dito sa kasalukuyang administrasyon, wala na kasing tiwala sa madalit sabi. Kasi isipin mo naman, 32% lang. Samantalang itong si Tatay Digong at si Inday Sara, ang tataas ng kanilang mga nakuhang tiwala mula sa sambayan ng Pilipino ayon sa survey ginawa ng Pulse Asia. Mula noong May 6 hanggang May 8, itong kasalukuyang taon, 2025. So, paano ba? Magsasayang na lang tayo dito ng oras
pera, na imbes yung ating mga nakaupong senador, kagaya nito, ay gagawa sila ng kanilang mga batas, ay di nagsasayang natin ng oras. Pera. Mga panahon na sana gugugulin ng mga kasalukuyang nandyan, aktibo ng mga senador, gagawa sila ng mga batas sa kanya-kanyang mga kaisipan kung anong dapat gawin. Kasi isipin mo, ang papasok or ang bagong senador ngayon na papasok bilang mga, sabi nila, senador, judge, senator, ay maghuhusga baga kay Inday Sara na ma-impeach. Ay ito, si Bongo, natural, kakampi ito eh. Ito nga nananawagan na sana matulungan natin ang Tatay Digong na makabalik na sa Pilipinas. Siyempre, ito yung number 1 na talagang walang iwanan pagdating doon sa suporta ng mga Duterte family. Si Senador Bato, ganun din. Si Marcolita, si Camille Villar. Nasuportahan ito ni Inday Sara sa last minute ng campaign period ng pagka-senador. Lalo si Amy Marcos, ito nga ang nangungunas para maimbestigahan kung ano bang nangyari, bakit si ang Tatay Digong nakalipad doon sa The Hague, Netherlands. O, di ba? Ganun po yan mga kababayan. Ano ba, itutuloy pa natin yung impeachment? Ano ba, for legality na lang siguro. For legality, tuloy natin impeach. Para ba ipakita natin sa sambayan ng Pilipino na idinadaan sa due process. Sos pastilan. Ano ba yung due process na yan? O ngayon, pagdating naman doon nagsisigawan nasa Congress ngayon, tama, sa Senate of House of the Representative, yung mga nananawagan dyan na ma-impeach ang Inday Sara, paano yan? Iyakan na tayo. Iyakan na tayo. Ano ba, idinaan ba yung pagka-impeach ni Inday Sara baya sa sarili ninyong konsensya or konsensya ng ating mga nabakante ngayong mga sako dyan na wala ng laman? Yun po ang akin dyan. Kasi kung corruption ang pag-uusapan, sino ba ang mas malaki ang nakukurap? Sino ba? Sino ba? Unang-una, sabi nga ni Inday Sara noong kasalukuyang inimbestiga siya dito sa Kongreso, kayo ba ang kuwa? Kayo ba ang kuwa? Ayan. Ito yung tinutukoy ko dito, yung mga congressman, congresswoman na nag-imbestiga kay Inday Sara, lalo na doon sa sa public funds or ano ba yan, secret funds o ano ba yung mga funds dyan doon sa kung ano pa man pinag-uusapan na pera. Pero anyway, balik tayo dito sa ating paksang pinag-uusapan. Itutuloy pa ba natin ang impeachment? Or matutuloy pa ba? Or dapat pa ba nga bang itutuloy? Para sa akin kasi, for legality na lang, for formality, siguro itutuloy na lang para maipakita sa taong bayan na talagang siguro dumadaan sa due process. Mayroon pa ngang binabanggit si Inday Sara na bloodbath. Diba? So, yun po mga kaibigan. Kasi kung ibabatay nga natin dito sa tiwala ng tao sa kasalukuyang namumuno sa ating bansang Pilipinas, wala na, bagsak na ang PBBM. Kumbaga sa diretsahang salitaan, kung sa ngalang magkakaibigan, harap-harapan, sasabihin na lang na, umalis ka na lang dyan kasi wala na kaming tiwala sa'yo. Diba? At ang katunayan, mga kaibigan, major revamp or hindi man revamp, major resignation na panawagan ni BBM. Mag-resign na kayo lahat ng mga secretaries ko kasi mga wala kayong kwenta. Mag-resign na kayo dyan, mag-resign. Ang problema, kumbaga drawing lang ba yon? Ang problema, drawing nga lang ba yan? Bakit kunyari, resign na kayo dyan? Bakit hindi na lang sabihin na, ikaw, sekretary ko, ikaw, umalis ka na dyan. Umalis ka dyan kasi papalitan kita. Useless ka eh. Wala kang pakinabang sa administrasyon ko. Mayroon namang nananawagan na ang dapat pala mag-resign mismo si BBM. Paano na ba yan? Mismong si Presidente ang mag-resign. Kasi kapag kumbabatayan natin dito, wala nang tiwalang tao. Ito lang naman aking mga kaibigan. Kasi kung ibabatay natin dito sa mga larawang ating nakikita, lalo na dito sa
survey ng Pulse Asia from May 6 hanggang May 9. So, 3 araw. Sipin mo ba? No? 32 laban sa 63 at saka 50% na tiwala ng taong nakuha ng si Inday Sara at saka si Tatay Digong. Pero anyway, mga kaibigan, that is my own opinion. Kung sakali man, di ba? Kung i-impeach, di-impeach ninyo kung yun talaga ang naayon sa batas. Pero kung tayo, sabi nga nila, kung tayo ay nagtitipid sa gagastusing pera, oras na sana dapat i-google na lang sa pagtupad ng tungkulin ng mga senador diyan para makagawa ng batas. Sana doon na lang. Anyway, ang pagkakaroon ng impeachment diyan, kung senator judge ba tawag niyo diyan, tungkulin din or bahagi ng tungkulin ng mga senador ngayon, di why not? Gawin ninyo. Pero tandaan natin mga kabayan, mga kaibigan, wala nang tiwala ang taong bayan sa gobyernong ito kung ibabatay natin sa survey na ito. Mr. President Bongbong Marcos, what's happening now in our country? Ay sus naman. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating gagawing reaksyon sa mga bagay na ito, mga kababayan, batay sa ating litratong larawang nakikita. Ito din naman ay makakatotohanan, mga kaibigan. Yan, muli ang incumbent senators ay sila si Ruben Padilla, si Jinggoy Estrada, si Mark, kapatid ito ni Camille Villar, si Mig Suberi, si Joel Villanueva, si Alan Cayetano, tapos si JB Ejercito, si Pia Cayetano. Magkakapatid ito. Ang dami kayong magkakapatid diyan sa ngayon, sa Senado. Ayan, itong Cayetano at saka si Alan Cayetano, si Villar, si Mark at saka si Camille. O sino pa ba diyan? Ayan, Estrada. Di ba, mga kababayan? So, bayan kung ano man ang inyong mga comment sa bagay na ito, sa mangyayaring maging impeachment proceedings para kay Inday Sara. Comment lang kayo sa baba kung anong gusto niyo, kung ano ang inyong nasa loobin. Pero para sa akin, sa paraang due process at saka for formality, siguro dapat lang ituloy para hindi magkahiyaan diyan yung mga nanawagang i-impeach, di ba? I-impeach Inday Sara. Kasi para sa akin, kumbaga sa ngalang makapag-umpisa na lang pagtrabaho yung mga nasa senador, sabi nga nila 9th Congress ba tawag niyan, ay ano na lang kayo diyan. Magtrabaho na lang kayo kung anong nararapat, magpasa kayo ng mga batas. Mga kaibigan, hanggang dito lang po ang ating gagawing reaksyon. Salamat po sa inyong lahat. Comment sa baba kung ano inyong masasabi at huwag kalimutan naman. Please support, like, and subscribe sa aking channel Buwan TV sa karagdagan nating pagsama-sama sa channel kong ito. Maraming salamat. Magandang araw. Bye-bye po.